Okay, next will be ano naman kaya yung effect ng pag-increase ng temperature sa may turbine inlet, okay, without changing the boiler pressure. Okay? Then yung pressure sa may condenser steady pa rin, ganun pa rin. So dito sa analysis natin sa TS diagram, tignan natin na okay, ito yung 3 natin. 3 is yung original. Then tinaasan natin into 3 prime. So ang mangyayari niyan, ito yung mga mangyayari. Sa work ng pump, walang nangyari steady. So parehas lang, same lang, same. Ngayon, doon sa work ng turbine, humaba yung from 3 to 4, humaba into 3 prime to 4 prime. So mas malaki yung gap. Okay, or yung difference. Ayan, ng 3 prime tsaka 4 prime. So, prediction natin dyan, mag-increase yung ating work ng turbine. Next, doon sa moisture natin, kung mapapansin, ito yung 4. Yung 4 prime lumapit doon sa saturation line. Lumapit siya, di ba? So, expected na yung moisture natin ay liliit. Okay? Or yung quality natin is mag-i-increase. Magkabaliktad kasi kapag ang moisture mo ay liliit, ang quality ay ma-i-increase. Kapag ang moisture mo ay lalaki, magdi-decrease ang quality. Okay? Next, yung QA natin, yung work net pala, yung work net is mag-i-increase na. Kasi nga, yung work ng turbine mo na is mag-i-increase, then yung work ng pump mo still the same. Siya rin lang, so mag-i-increase. But anyway, kung mapapansin natin, ito yung area, ito yung increase in work net, yan. Yung work net kasi natin, yung area sa loob ng cycle. Then yung QR originally is, ito yung QR natin originally. Ito, mag-drawing ka lang ng vertical line. Yan, ito yung QR natin originally. Ngayon, nadagdagan ng, ito yung dagdag. Ito yung additional na increase in QR. Okay? Increase in QR. And then, increase in QA naman, itong buong to. Yan, yung area na buong yan. Yan yung increase natin ng QR. Okay, increase in QR. So, sa thermal efficiency naman, since nag-increase yung work net, nag-increase din naman yung QA mo. So, from thermal efficiency equals 1 less QR over QA, nag-increase parehas yung QR tapos yung QA. Okay? So, check natin mamaya. Pero, on my prediction, mag-increase yung thermal efficiency. So, check natin mamaya, no? Kung tama yung ating prediction. Okay, so let us solve. So, delete ko na lang to. Palitan ko na lang yung mga given. Okay, so bali ito na yung problem natin. Oops, bakit ito? Balik natin sa okay, so same problem, ang pinalitan lang natin dito ay yung temperature which is from 500, ginawa natin 600. Yung condenser pressure, so yung original or yung number 1 problem natin 10 kilopascal. Okay, so yung temperature lang doon sa may turbine inlet ang binago natin. Okay, ayan. Okay, so ito na yung mga properties sa ating bagong problem. So palitan na natin ito ng 600 degrees Celsius, no? Okay. Ayan.
Yung mga properties sa state 1 at state 3, okay, 3. Bakit 1 yan? Should be 3. Okay, ito, at 8 megapascal, 600 degrees Celsius, yan yung kanyang enthalpy at entropy. Yung 1 natin, same lang doon sa nakuha natin doon sa problem number 1. Tsaka yung H2 natin is parehas din lang, no? Dapat sulat ko na pala dito. So, yung solution natin for H2 ng problem na ito ay parehas lang doon sa problem number 1. Ang H2 dito is, sana yung H2? Sana yung H2? H2, H2, H2. Okay, that is 199.90. Then yung solve natin, mamaya na pala to. Delete na natin. This is, kunin pa pala muna natin yung sa may 4. So, same process. Kunin muna natin yung x4. Since yung ano natin, S3 natin pala, ay equal din lang sa S4. So, 7.0206. Nasa pagitan siya ng SG, which is 1502 tsaka SF, no? Ayan. So, nasa pagitan ng SF tsaka SG yung S4 mo. So, wet. So, gamit tayo ng ang X4 ngayon dito is equal to S4 less SF over SFG at 10 kilopascal. Okay, so substitute na lang natin yung mga given. Ito ay 0.8494, no? And then ang enthalpy 4 natin is 191.83 plus 0.8494 times 2392.8. Ito ay 2224.3. So, yan yung enthalpy at 4. Kompleto na ba? 1, 2, 3, tsaka 4. Ayan, kompleto na, no? So, pwede na nating solve si letter A. Ang sinutanong dito ay yung work ng pump per unit mass. Wala namang nagbago doon sa pressure ng condenser tsaka ng boiler. So, siya rin lang yung makukuha natin yung work ng pump doon sa problem number 1, 8.07. And then sunod is for letter B, yung work ng turbine per unit mass is equal to H3 less H4. So this is siya ay 1417.7 kilojoules per kilogram, no? Yan yung work ng turbine. Then QA, ang QA natin, ang prediction natin is mag-i-increase. So QA per unit mass is equal to H3 less H2. So QA per unit mass equals, this is 3442.1 kilojoule per kilogram. Okay. Then for letter D, QR per unit mass is equal to 4 less 1. So QR per unit mass equals, this is 2032.47. And then letter E, thermal efficiency, this is 1 less QR over QA, or pwede rin ang work ng turbine less work ng pump. Okay, siya ay 40.95%. O yan, nag-increase nga talaga, naging 40 na to. Then letter F is the moisture content.
So, ang y natin is 1 less x4, y4. Lagyan natin ng 4. So, y4 equals 1 minus, asan na yung x dito na nakuha? Ayun, 0.8494. This is equal to 0.15, 0.1506. So, yan, talagang nag-decrease yung ating moisture. So, tumatama na yung ating prediction. Then, dagdag na lang natin dito yung work net, no? Per unit mass. So, QA less QR. QA less QR. So, bali ang prediction natin dito sa work net is mag-i-increase, no? So, check natin yung mga ito sa compare natin sa problem number 1. So, yung work ng pump, walang nagbago. Still the same. Yung letter B natin, mag-increase. Nag-increase yung ating prediction. So, balikan natin yung work ng turbine. 1268. Tama, nag-increase nga. So, 114 dito sa atin ngayon. Yung QA natin, ang prediction natin ay nag-increase. So, 3442. So, yan. Tama, nag-increase nga. Then, yung QR, nag-increase yung ating prediction. Dito sa problem number 1, 1937. Kaya sa problem number 3, ayun, tama, nag-increase yung ating QR. Thermal efficiency, prediction natin, nag-increase, tama, nag-increase nga, 40.95. Then, dito ay 39.41 lang. Then, yung moisture is 0.19001 dito sa number 1. Then, sa problem number 3 is, ayan, so nag-decrease, tama yung ating prediction. And then, yung work net, na hindi na natin na-compute, no? 1409, no? Mag-increase yan. Pero, anyway, tignan natin, 1409. So, maliit lang yung increase ng thermal efficiency, no? Ayan, no? Maliit lang. 1409 sa atin dito is compute nga natin 3198.4 less 1937.97 1260. Dapat sulat natin dito yung 1260, no? Tandaan na lang natin 1260 dyan, dito is 1409. Okay, so yun yung effect ng pag-increase ng temperature doon sa may turbine inlet. Okay? Thank you for listening.